nakatulog ako ng medyo mahaba kagabi. So, thank you. Magbigay lang ako ng update sa inyo sa nangyayari sa taas. Magbigay lang ako ng update sa nangyayari sa taas. So, hindi ko na lang din banggitin yung mga pangalan kasi nag-request din yung mga patients na huwag banggitin yung mga pangalan nila. So, ang isang patient, may clearance na siya. Ang decision niya is umuwi muna sa kaibigan niya. Natatakot siya umuwi sa sarili niyang bahay. So, ang decision niya, pag-discharge niya dito, ay pupunta siya sa kaibigan niya. Doon muna siya titira. And then yung isang patient, waiting siya for discharge. At ang sabi sa kanya ng private doctors niya ay lumipat siya ng hospital. So yun yung gagawin para sa kanya. Dahil po bakit Well, hindi niya nasabi sa akin. Ang nasabi lang niya sa akin ay yun yung gusto ng private doctors niya na lumipat siya ng another hospital. So, yun din yung gagawin niya kasi right now, yun lang din yung pinagkakatiwalaan niya, yung mga doktor. tunay po siya nilipat? Nag-aantay siya ng kanyang discharge and clearance. Ano pong term order kay Atty. Zalaika Lopez? Kapag po natapos yung today, ano pong balita? Na-extend po ba or hindi na nag-lapse na? Malamang siguro wala na yon kasi nag-aantay na lang yung lawyer dito sa taas ng clearance from all the offices concerned. So, likely baka considered as nag-lapse na yon. But ang gusto lang talaga ng lawyer is merong document na nagsasabi na cleared na siya. Hindi nag reaction sa nabanggit po ni President Marcos. Ang sinabi niya, ma'am, pinagpag niya po yung pumalit na text message na nakalagay na in the larger scheme of things, Sara is an unimportant, so please do not file impeachment complaints, whether immediate or Yes, oo. Hindi naman ako mag-comment sa mga remarks ni President Marcos. But sorry, may nakalimutan ako na update sa taas. Gustong ipaabot nung dalawang patients ang pagpapasalamat niya sa inyo, sa media, kasi binantayan niyo daw sila at hindi niyo sila iniwanan. And gusto din nila magpasalamat sa mga doctors and lahat ng healthcare professionals na tumulong sa kanila. And of course, sa mga lawyers din na nag-assist sa kanila all throughout the crisis. So, isa din yon sa mga message nila galing sa taas. Salamat daw sa inyong lahat. At dahil daw may clearance na, pwede na rin daw, cleared na rin daw kayo from them na umalis or iwanan sila dito. Isa sa kanila lalabas po. Sure. Ang isa, nakaalis na. Oo, nakaalis na yung isa. Ang isa na lang yung nag-aantay ng clearance. Possible din po lumabas today. Possible din po ma-discharge. Well, hopeful sila na merong ganon na mangyayari today. Pero I think meron ng assurance ang lawyers na mangyayari yon ang kanyang clearance and discharge today. So, nagpapasalamat. Kaya nagpadala na rin siya ng pagpapasalamat dito sa media, sa inyong lahat, sa pagbabantay, pagtulong at pagprotekta sa kanila. Sorry, NBI investigation, December 11. Pupunta po kayo. I'll have to run my schedule day by day kasi nagbabago siya ngayon araw-araw dahil bigla na lang may nangyayari na mga bagay kaya hindi ko magawa yung schedule ko ng malayo pa. So, we do it day by day sa ngayon, yung schedule. So, hindi ko pa masagot kung pupunta ako sa December 11. Tsaka, ang isang consideration dyan ay sinusunod ko kung ano yung mga sinasabi ng lawyers sa ngayon. So, kung ano yung sasabihin or ano yung advice ng lawyers, yun yung gagawin ko. How about the good government hearing po? Yes, oo. Nag-express kasi yung isa, dalawa, tatlo. Nag-express yung tatlong mga resource persons from the Office of the Vice President that they really feel safer and medyo kumakalma sila kung nandiyan ako.
Ang worry ko lang is right now, wala na kasi kaming chief of staff. Affected din yung assistant chief of staff ng office. So ako na lang talaga yung naiwan sa opisina to do everything. And meron ding mga year-end activities ang office. Meron din kaming mga Thanksgiving activities. Meron kaming budget utilization review dahil merong mga budget na kapag hindi nagamit, naglalapse yan by December 31, as well as yung planning for January 1 kasi bago na yung budget by January 1. Kung nakikita nyo, December na bukas, so we have just 1 month to do all those things. So, yun lang naman yung problem ko. Ma'am, yun parang di pa kayo ng comment na regarding po sa sinabi po ni Congressman Jay Tonggun po na kung hindi lang daw po kayo maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tahimik daw po ang lahat. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa mga personnel ng Office of the Vice President. Ma'am, clarification lang po, nag-resign na po ba si Atty. Hindi pa siya nag-resign, pero nagsabi siya na mag-i-indefinite leave na siya. So, once ma-cleared siya dito, she will file an indefinite leave from the Office of the Vice President. Ang sabi ng Presidente, never say never kung mag-reconcile kayong dalawa. I will not comment on the remarks of President Marcos sa ngayon. Thank you. Thank you. Sa mga supporters sa EDSA Shrine. Yes, oo. Well, nagpapasalamat din kami sa mga supporters namin sa EDSA Shrine. And syempre yung iba pa na kahit hindi namin supporters ay nagpapalabas ng kanilang saloobin sa mga nangyayari ngayon dahil nagbabantay din sila sa mga pasyente natin dito sa Veterans Hospital. And nagpapasalamat din kami sa mga tao na nasa labas ng Veterans Hospital na nagbantay din sa mga pasyente. Malaking tulong yon sa akin, yung media, yung mga tao na nagbabantay. Si Senator Bato de la Rosa na hindi talaga niya iniwanan yung mga pasyente. Si Senator Bongo na nag-substitute sa akin dito. Ang laking tulong nun lahat, ninyong lahat sa akin dahil nakakagalaw ako, nagagawa ko pa rin yung mga iba kong kailangan gawin na mga trabaho. Ma'am, Thank you. Ma'am, nag-usap na po ba kayo ni Claire Arguello? Thank you, ma'am. Dalawa lang. Sabi ko, dalawa lang ang request ko sa iyo. If you win, dalawa lang ang request ko sa iyo. And I think, I requested this na one-on-one kami online. Pero meron akong nabasa somewhere na merong nakikinig sa side niya. Kasi nag-post yung taong yun. Pero yun yung request ko at the time. Kami lang dalawa. Sabi ko sa kanya, pag nanalo ka, dalawa ang hingin ko sa iyo. Unang-una, yung trabaho ko. I want to work sa security sector kasi there will never be development kung hindi solid ang security backbone mo. Hindi ko sinabi sa kanya yan. Pero, tinanong niya ako, bakit
Department of National Defense. Sabi ko sa kanya, kasi karamihan naman ng problema ng insurgency, ng terrorism, nandyan yan sa Mindanao. Kinalakihan ko yan, naiintindihan ko siya. In fact, nung bumaba ako, insurgency-free na ang Davao City. So, naiintindihan ko siya. Yan yung gusto ko na trabaho. He said, readily, he said yes. And then, ang isa, sinabi ko sa kanya, you know, itong trabaho na ito, maiiwanan ko yung mga anak ko. Naiintindihan ko yan. Handa ako dyan. Pero humihingi lang ako ng tulong sa iyo na suportahan mo yung air travel ko. Kasi maiiwan yung mga anak ko and gusto ko lang na pag kailangan nila ako, makakauwi ako sa kanila. Kasi itong mga bata na ito, lumaki sila sa akin. Since birth hanggang nag-decide sila na hindi na sila tatabi sa akin sa tulog. Nasa akin sila gabi-gabi. Except pag wala ako sa bahay dahil sa trabaho. So, pag sa bata kasi, hindi naman niya maintindihan na, oh anak, I have to consecrate myself into the service of the nation. Hindi mo naman pwede sabihin sa bata, yun din, maiintindihan yun. So sinabi ko sa kanya, supportahan mo lang yung air travel ko because I need to go home to my children. Kasi kahit na Vice President ako, gusto ko pa rin na maalala nila na nandyan yung nanay nila dahil sa loob ng bahay. Hindi naman Vice President tingin sa akin ng mga anak ko. Just plain, Mama, may kailangan ako. Mama, may problema ako. Sabi niya, yes. Dalawa lang yun. Sabi niya, yes. In fairness, hindi siya yung nag-umindi sa DND. Hindi totoo yan na hindi binigay sa akin. Binigay yan. Nung nanalo na, sinabi ko na ito dati, ulitin ko lang. Nung nanalo na kami, nakita ko yung boto. And then I realized, sabi ko, gagawin talaga ng mga tao na ipaaway kami para masira yung partnership. Yun talaga ang gagawin. Lalong-lalo na ng mga yellow, ng mga liberal. Kasi yun yung gusto nila. So sabi ko, they will exploit this. And dahil nasa DND ako, araw-araw ako pagdududahan. Anong ginagawa ng babaeng yan dyan? Usa na iya, ginabuhat. Asam na siya gaadto. Planning ako dita. Planning to overthrow the government. Kasi DND yan. Hawak mo ang military. So sabi ko sa sarili ko, ayaw ko na magtrabaho ng ganun. Na araw-araw ka pinag-iisipan na meron kang gawin. Samok ra siya ba? Magtrabaho ka, unya na pa ingana nga intriga. Madaot lang imuhang kamada. So ingon ko, sabi ko sa kanya, pwede ba ako lumibat sa education? Kasi 3 naman yung plataforma ko. Mapayapang pamumuhay, trabaho, edukasyon. So sabi ko, pwede ako lumipat ng DepEd. Sinabi ko din sa kanya kung bakit. Ayaw ko na intrigahin ako. And then he said yes. So napunta ako sa DepEd. And then the other one, sabi ko, supportan mo yung air travel ko. Sabi ko, di na nangyari yun. Pinilit namin, hindi na natupad yun. Isang beses sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba? Na meron akong maliliit na anak. Tapos sinabi siya, do I have to tell them? Na semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi.
So, hindi na isang beses. And then one time, priority daw si Lisa. Hindi ko alam kung anong trabaho niya para sa bayan na ito. And then one time, priority daw si ganyan. So, I said, okay, this is, some form of insincerity. Okay, wala naman problema yan. Maliit na bagay lang yan kasi akin. Problema ko lang naman yan. Di man yung problema ng bayan. Problema ba ng bayan? Paano ako babiyahe? Di naman. So, maliit na bagay. Ako na gagawa ng paraan para ako maging nanay. Hindi na ninyo problema yan. Maliit na bagay lang yan. Okay. So, that was that. That was personal.